Oh, game. Aha. Trivia tayo. Trivia. Alam niyo ba na ang palay ay isang uri ng weeds? At ito ay nabilong sa family ng grasses. So kung ang palay ay isang grasses, bakit hindi ito napapatay ng mga herbicide na kayang patayin ang mga grasses sa rice field? Sige nga, comment nyo nga kung anong sagot. Bakit hindi napapatay ng herbicide ang palay kung ang palay ay isa ding uri ng weeds? Ala. Sige, sagutin na natin yung ating trivia. Marami na kasing naiintriga. Simple lang naman yung sagot na hinihingi ko. Ang dami nyo pong sinasagot. Ang lalalim pa. Ginugol nyo talaga eh. So yan tuloy. Mapapahaba tuloy yung ating reels ngayon. Ang dami kasing sagot eh. May mga sumagot ng selective herbicide, no? May mga sumagot ng special enzymes, which is closely naman. Mga lenticels daw, ligiol, auricol, may mga GMOs pa na varieties, may mga metabolism, tsaka yung mga waxy leaf na ng rice, sakto naman talaga. The main reason kasi dyan is the crude protein or the protein content of the rice. Kung i-compare mo kasi yung protein content ng rice compared to common weeds na makikita mo sa rice field, mas mataas po yung protein content ni rice. According to internal journal or international journal, ay aabot ho siya ng nasa 21 to 26%. So that's the reason na kanyang i-withstand o i-survive yung stress o yung effect ng mga herbicides. Itong protein ang nagpo-forms ng mga enzymes na kailangan ng ating halaman, ng nagdadrive ng ating halaman sa photosynthesis, sa stress response, tapos yung mga chaperones niya against sa mga extreme conditions like heat, phytotoxicity ng herbicide, yung salinity ng lupa o tubig. Ito rin po yung nag-performs ng enzymes para ma-regulate yung mga nutrient absorption ng ating rice. So itong protein is the main reason why cytochrome 450 and monooxygenases 450s and also glutathione S transferase or GSTS is developed o tinatawag natin na form ng mga enzymes kapag na-expose si rice sa chemical herbicides. Ito kasi yung kanilang defense mechanism, which is galing yan sa protein or na-form yan by means of protein. So yun lang. So sana ay lahat tayo ay naka-google na at may natutunan na. So guys, thank you and God bless. Hello! Continuation tayo dun sa discussion natin about protein enzymes ng palay na nagsisilbing proteksyon para sa herbicide injury dahil may nag-request na atin daw i-discuss paano ng enzymes na degrade yung herbicide molecules sa ating palay. So, dalawang defense protein enzymes ang responsible for Oh my God! pagpigil
o hindi mapatay ng herbicide yung ating palay. Una, ito yung ang Cytochrome P450S. Ito yung nagdi-detoxify ng mga toxic na dala ng herbicide. Tapos yung pangalawa, ito yung phase 1. Yung phase 2, yung pangalawa is the glutathione S-transferases or yung GSTS. Ito naman yung na nag-neutralize ng damage or ng toxic na dala naman ng herbicide. Once na itong dalawa ay mag-failed, no, manging absent sa ating palay, halimbawa, may tatlong target na enzymes naman, yung herbicide molecules na pagdidikitan or magbabind doon sa mga enzymes, essential enzymes na yan, yung herbicide molecules para i-damage yung ating palay. Una doon is yung ALS, ang acetolactate synthase, tapos pangalawa doon is yung CACase or ACase ito yung acetyl-CoA carboxylase, at yung pangatlo is yung PPO or yung protoporphy rhinogene oxidase. Yun lang. Medyo mahirap siyang i-pronounce, pero magbabind sa tatlong ito yung herbicide molecules, tapos ito yung i-stop or pipigilan ng herbicide molecules ng mga enzymes na mag-function sa katawan ng ating palay para manging stunted yung kanilang pagtubo, yung vegetative growth nila. Hindi sila magpuproduce ng mga tillers. Pangalawa, magraratining yung kanilang mga nodes o yung mga buko. Pagkatapos noon, masusunog, magkakaroon ng mga necrosis sa dahon, leaf spot, yung parang tinamaan na sunog ng araw, hanggang sa mamatay yung ating palay. So yun yung epekto ng herbicide once na hindi mag-function yung dalawang special enzymes or yung special protein enzymes, yung cytochrome P450S tsaka yung glutathione S-trans GSTS. Yun lang. Okay, thank you and God bless po sa ating lahat. Once again, ito po si Kuya Benji, mga kagarden. And if you want to know more about agriculture, just follow me.